Good morning in Christ everyone and have a blessed day. Welcome back to my channel, Abdon Devilla Vlog, at sa lahat ng aking hindi pa subscriber, pa-subscribe na lang po at pa-like and share and touch the notification bell para una kang maging makatanggap na magandang balita ng Panginoon sa araw-araw. At ang ating pong scripture reading for today is from the book of John, Chapter 3, verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Amen. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang Kanyang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Amen. Ang passage po natin ngayon ay ang tinutukoy ay ang nagligtas sa atin na ng sangkatauhan na nagkatawang tao, kundi walang iba kundi si Jesus Christ, the only Christ who can resolve the three curses. Kaya nung ipinako siya sa krus ay namatay, ay tinubos niya na tayong lahat sa ating mga kasalanan dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya lagi nating tatandaan na napakahalaga na tayo ay magpasalamat, tayo ay mag-praise sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon at mahalin natin ang Diyos dahil siya ang totoong tagapagligtas sa atin. Dahil nga binuhis niya ang Kanyang buhay para sa ating lahat, para tayo ay mabuhay ayon sa Kanyang mga kagustuhan lamang. Kaya dapat ang mga tao ay mabuhay ayon sa kingdom of God lamang. Yun po ang ating maging background. Dahil kapag tayo ay hindi sumunod sa Kanyang mga salita, ay mapupunta tayo, ang susundin natin ay ang evil spirit, na kung saan ang naghahari ay si Satan. Kaya kung tayo ay dinala na ng Panginoon sa liwanag, huwag na nating balikan ang anumang kadiliman na dumadating sa atin. Dapat manatili na lamang tayo sa liwanag na binigay sa atin ng Panginoon, dahil siya lamang ang makakagawa nito, na ang sabi ko nga lagi na ang hindi kayang gawin ng tao ay si Kristo lamang ang makagagawa nito. Dahil we are created by the image of God, and we are the temple of God, and we are a child of God. Na lagi kong sinasabi rin sa mga vlog ko na katulad ko nga ay ako ay nung una nawala ng pag-asa, nung unang marinig ko na ako ay may cancer na stage 4 na, at tinaningan na ng doktor na hanggang 3 buwan na lamang. Subalit, ako ay nagtiwala lamang sa Panginoon, isinurrender ko ang lahat sa Panginoon dahil alam ko na siya lamang ang makakagawa ng hindi mga kayang gawin ng tao. Siya ang makakagawa ng hindi na kayang gawin ng mga doktor. Kaya ako ay nagtiwala, isinurrender ko sa Kanya ang lahat. At ngayon ay 2024 na, ako ay nakaligtas, ako ay naging survivor. At dinadalangin ko na sa lahat ng mga makakapanood nito ay na kung meron kayong mga kakailalang dumadaan sa mga pagsubok na ganito, na anumang sakit na cancer ang pinagdadaanan nila, ay huwag silang mawawalan ng pag-asa, dahil andyan lamang si Kristo, naghihintay ng kanilang mga panalangin, naghihintay ng kanilang dasal para iligtas sila ng Diyos. Dahil si Kristo lamang ang totoong doktor ng lahat, at siya lamang ang totoong kaligayahan sa buhay natin. Kaya siya bumaba sa lupa para iligtas ang sangkatauhan. And I pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.